Habang inaayos ko ang mga sandwich sa fridge, biglang tumunog ang bell ng entrance door. May customer ulit. Bumalik ako sa counter at nakita ko ang isang matandang babae. Halatang pagod na pagod siya. Nakatayo lang at may hinahanap. "Ma'am, may maitutulong po ba ako?" Tanong ko. Gusto ko sana ng strawberry shake. Sagot niya ng mahina. "Nasa kabilang aisle po ang mga inumin. Gusto niyo po ba akong kumuha para sa inyo?" Ay hindi na iya. Itabi mo, ako na lang. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa pangalawang aisle. Medyo nanginginig ang paa niya. Bumalik ang tingin ko sa pinto nang marinig ko ulit ang bell. Isang matandang lalaki naman ang pumasok ngayon. Malaki ang ilong niya at kakaiba siyang tumingin. Mukha siyang gutom na gutom. Parang ilang araw nang hindi kumakain. Pero syempre, customer pa rin. Kaya tinanong ko, "Sir, may kailangan po ba kayo?" Sandwich. Sagot niya, medyo pautal. Itinuro ko ang shelf sa likod ng tindahan. Parang gutom na daga. Dali-dali siyang pumunta roon. Pinanood ko siyang punitin ng wrapper at agad na kumain ng sandwich. Hindi ko siya inistorbo. Inaasahan kong babayaran naman niya yun bago siya umalis. Habang kumakain siya, panay ang tingin niya sa akin. Hindi siya kumukurap. Ang creepy. Ay ha! Sabi ng matandang babae, bumalik galing aisle. May nainom na akong isang shake. Sana okay lang. "Oo naman po ma'am, okay lang." Bibili pa ako ng isa. Sabay lagay pa ng isang strawberry shake sa counter. Magkano lahat? Tanong niya habang inaabot ang pera. Habang tinatanggap ko ang bayad, napatingin ulit ako sa matandang lalaki. Patapos na siyang kumain ng sandwich at papunta na sa counter. Buti na lang at paalis na siya, sabi ko sa isip ko. Habang inaabot ko yung sukli sa lola, huminto ang matandang lalaki sa harap ng counter. Bayad ko sa isang sandwich. Sorry, hindi ako agad nagbayad. Gutom na gutom talaga ako. Okay lang po. Sagot ko habang binibilang ang babayaran niya. Habang pa-exit na ang matandang babae, bigla siyang lumingon. Ne, pwede bang makigamit ng banyo? Opo, nasa dulo po sa kanan. Nung bumalik ulit ang matandang babae sa loob para mag-CR, napansin kong nag-iba ang kilos ng lalaki. Parang kinabahan, naging tahimik. "Ito po sukli niyo, sana bumalik po kayo ulit," sabi ko. Hindi niya kinuha ang sukli, bagkus lumapit siya at nagsimulang makipag-usap. Anong oras nagsasara ang tindahan? "Ha? Bakit po?" Tanong ko, medyo naiinis na. Wala lang. Tanong lang. Gusto mo bang yosi muna tayo? Hindi po ako naninigarilyo at nagtatrabaho po ako ngayon. Medyo naiinis na ako. "Manong, ano bang problema mo?" Patuloy pa rin niya akong kinukulit. Huwag kang magalit. Break lang. Nakikita ko, pagod ka na. "Umalis ka na. Kapag hindi ka pa umalis, tatawagin ko ang manager." Huwag ka namang ganyan. Maintindihan mo sana. Ayoko nang marinig yan. Habang umiinit ang diskusyon, may narinig akong boses. Ginugulo ka ba niya? Lumingon ako. Nandun pala ulit ang matanda. Nakalimutan ko na siyang nandun pa. Biglang lumakas ang loob ko. Kinuha ko agad ang phone ko. Tatawag ako sa 911. Umalis ka na. Pumunta ka na lang sa kalye. Walang hiya ka. Napahanga ako sa matanda. Lumapit pa siya sa lalaki at sinigawan. Dito lang ako hanggat di ka umalis. Abnormal ka. Napatingin sa akin ang matandang lalaki. Halatang malungkot. Parang biglang nawala ng pag-asa. Tumalikod siya at dahan-dahang naglalakad papuntang labas. Pero habang papalapit siya sa pintuan, bigla siyang bumalik at sinunggaban ng matandang babae. Bitawan mo ako. Walang hiya ka.
Sigaw ng matandang babae. Pinagsisigawan niya habang nagpambuno sila sa sahig. Hindi kayang lumaban ng matandang babae. Masyadong mahinang nilalang. Hello 911? May lalaking umaatake sa customer dito sa 7 Enable. Dito sa highway. Sabi naman ng operator. Okay, sige. Bago pa ako makalapit para tumulong, may kakaibang nangyari. Kinuha ng lalaki ang isang bagay mula sa bulsa ng matandang babae at titinapon sa sahig. Nakita ko siyang may binulsang kutsilyo bago pumasok dito. Kaya sumunod ako. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Napatigil ako. Anong sinabi niya? Pagtingin ko sa sahig, may kutsilyo nga. At ang mukha ng matandang babae, nag-iba. Ang dating maamong itsura ay naging parang isang kriminal. Anong ginawa mo? Sinira mo lahat ng plano ko. Papatayin kita. Nanginginig siya sa galit at namumula ang mga mata. Tumalon siya palapit sa matandang lalaki para umatake. Pero may narinig kaming mga sirena. Dumating ang mga pulis. Pulis to. Taas ang mga kamay. Hinuli ang matandang babae. Nalaman naming siya pala ang kilalang granny killer. Ayon sa pulis, ilang linggo na raw itong pumapasok sa mga convenience store na may isang empleyado lang. Magpapanggap na customer. Hihintayin ng tamang pagkakataon saka papatayin ng clerk. Magnanakaw siya at lalarga papunta sa susunod niyang biktima. Nagpasalamat ako sa matandang lalaki at humingi rin ako ng tawad. Pwede ko bang kunin ang iyong numero?